Na mangangako kang tatayo at ilalagay ako sa iyong dibdib. Ang iyong giliw ay hindi magmamaliw, iindak sa saliw ng mga hipnotinig. Nangangakong hindi bibitiw. Maglokohan tayo. Dahil sa una pa lang na may peking perlas ng iyong inialay, pilit pinaniwala sa walang hanggang buhay, naalala ko pa. Isusulat, iguguhit, bibigkasin mo ako. Pangako mo rin yan na tila inawaglit at nabalitan ng pait, ano ba talaga ang nais mo? Tapos ka na dyan. Gaya ng pangako mo, mamamatay ka para sa bayan. Ang sabi mo, ako ay Pilipino, sa isip at sa damdamin. Pero bakit ka pumatol sa negro at negrita na hindi naman atin, hindi naman sa nanglalait ako, pero kung ano ang kulay nila, siya naman kulay ng lahi nilang mapagkunwari. Dumadrama ton sa hapon, kasama si Tito at si Tita. At ang pamilya na pipiliting pakainin ng pera na hindi nga mapatid ang kumakalam na sikmura at si Kuya at si Ate. At ang katulong na parating natutulog, hindi na magawa pang makabangon sa maghapong panloloko. Lahat ng pinakikita mo, nakabobobo. Kahit nakapikit ako, nakabobobo. Lahat ng nakikita ko, na pinakikita mo, kahit nakapikit ako, nakakabobo. Palibasa, ikaw ang hari ng mga manloloko. Tumutugma ka pa para itama ang iba, pero ikaw lang yung pala ang sisira sa kanila. Ang sabi mo, ika'y isang maralita na mahilig lamang sumulat ng mga awitin na iyong iniisip at naririnig. Lagi ka nga pinagtatawanan at pinagkakaisahan dahil di ka raw mayaman at nagka-tricycle lamang. Pero ano na nga ba? Kumusta na si Pepe? Sikat na si Pepe at hindi na painante. Madami ng pera at may bago pang kotse. Patuloy sa pagmuya ng mga diamante na nilakaw lamang sa sariling baluarte. Maglolokohan pa ba tayo? Patuloy na pagpapanggap na ikaw ay inosente. Tara! Lapit, mga kaibigan. Makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ulitin ko ang sinabi mo. Ako ay Pilipino sa isip at sa gawa. Pero bakit ka umanib sa pinunong puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at pagtawanan? Ang pamilyang kumakain na lamang sa lansangan? Bakit ganito kababaw? Isang pagkaing nilalangaw at ikay nakatitig na lang at hindi gumagalaw ang dadamputin at kakainin ng mga batang gutom, alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na meron pang mas masahol sa hatol ni kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Subukan mong isipin kung gaano kabigat ang buhat ng maleta, halos di na nga nila may angat. Ihahbilin ng anak para to sa kanila, lalayo upang mag-alaga ng anak ng iba. Mapatapos lamang sa kolehiyo at hanggang matubos ang nakasanlangyero, matagal pa ang kontrata mo, titiisin mo muna to. Basta ang mahalaga, ito'y para sa pamilya mo. Napakaraming inhinyero rito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Napakaraming karpintero rito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Napakaraming kasambahay rito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Napakaraming labandera rito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Napakaraming guro rito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Napakaraming nurse dito sa atin, ngunit bakit tila wala nang natira? Huwag mo na silang hanapin. Sapagkat ang tanging mayroon na lamang tayo ay mga buhaya, kunyango, baboy, at tunggoy ng mga politiko na pangungurakot, na patuloy sa pangungurakot at panloloko, nagpapayaman lang sila. Idol, huwag kang maniniwala sa paligid mo. Hindi lahat ay totoo. Mga niririnig at nakikita mo sa isang isipin to. Piliin mo ang iniidolo, mga ginagawa at binibigkas. Dahil pag-usad ay hindi ganun kadulas kung ikaw ay tunay na makata sa Pinas. Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim.
nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim. Di ka hayaang muli pang masaktan. Huwag ka nang matakot sa dilim. Matakot ka na lamang sa inaharap natin. Dahil habang buhay na tayong alipin. Isinanla kay Satanas ang buhay natin, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kailan ba ang ating paglaya na patuloy dinadapurak ng mapanlinlang na sentimento? Kung walang magpapaloko, wala nang manloloko. Pero dalawa lang naman ang tao sa mundo. At ikaw, bakit mas pinili mong manloko sa kapwa mo tao? Ang mga botanteng Pilipino ay hindi na mga bobo. Kung mali man, mababa ang porsyento. At huwag kang umasa na ligtas ka sa mga bato. Lumiyag pag madilim, ituwid ang tiwali. Di ganun kasimple to, di kailangan magmadali. Dahil hindi malalaman ang pinagkaiba ng tama sa mali. Dapat tama sa isip at sa salita. Sana, bago mo hinawakan ng mikropono ay naisip mo ang mga ulang lintanya na lumabas sa iyong dila. Dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Dapat tama, sama-sama natin itama ang mali. Dapat tama, na ang bayan natin makabangon muli. Pag nilay-nilayan mo sana ang bawat salita, taludtod, tugma na mayroon ng iyong mga musika. Lagi mo rin sanang isipin si Magda, ang mga Serena, si Elsa at si Elmer, si Lando, at ang mga bata sa Estero, ang mga guro at sundalo. Ang prinsipyo na matagal mong pinanghawakan sa mundo, pakinggan mo sana ang pagsusumamo at paglulukan nating ito. Huwag tayong magpakahipokrito. Ang trabaho ay trabaho, ngunit tandaan na may responsibilidad ka sa lipunang ito. Kayo po, na mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka matanaw at baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan nating mga Pilipino. Tara, tayo tayo.